Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, ayan. Finally guys, ito magta-drive ulit ako. Nag-drive ako, nag-start. Bali, nag-apply ulit ako sa Grab driver. Tapos, ayun, nagba-boundary pansamantala. So, ito siguro, bali, ayun, sabihin ko sa inyo paano ako nag-apply dito. So, ever since kasi guys, ano bang tawag nito? Nung natuto talaga akong nag-drive, parang I always wanted to drive kasi feeling ko bali mula nung pandemic after noon hindi na ulit ako nakapag-drive ng Grab. So after ng work ko, yung previous job ko, I decided na mag-Grab ulit ako since okay na ulit yung kitaan based dun sa mga natanong ko guys dun sa mga driver na mga nakakausap ko na okay naman. Pero ayun, meron namang mga na kailangan talagang tiyaga kasi sa sobrang daming mga Grab ngayon na nag-apply tapos ayun ang daming driver. So yung mga feedback guys, ayun na nagtumitingin din ako ng mga review ng mga kasamahan ko sa trabaho. Ayun, napansin ko din na ayun nga so dito bali guys hindi ko na-update kasi yung first day ko. Ayun, may konting problema. Ayun, inayos ko sa Marikina, kasama ko yung bagong operator ko. So far, ayun, start ako siguro mga kasi ang sabi sa akin ng office is 24 to 48 hours yung activation. So, ayan, I'm lucky kasi nga po ayun, na-activate na ako since meron naman akong previous record. So ayun, mabilis lang siya. Tapos yung first day experience ko guys, ayun medyo nanibago ako kasi for how many years na hindi ako nakapamasada. Napansin ko na yun, sobrang dami na pala namin. So ang area ko kasi before is more on Pasay lang talaga. Napansin ko guys na yun ang daming mga private car nandito sa mga tabi ng condo. So I assume na ito yung mga Grab. Ayun medyo pansin ko din na hindi yung first day ko hindi na siya ganun kabilis kumita unlike before na ano bang tawag nito medyo madami talagang non-stop siya. Dito naman ayun pansin ko parang kukonti na lang kasi nga siguro yun no. So pansin ko nung first day ng biyahe ko ayun nga ang daming mga changes. Pansin ko na din na ang dami ng mga drop car. So doon sa mga spot guys na possible na maraming pasahero, hindi mo na siya ma-expect na kagaya siya before kasi nga ang dami na naming mga Grab paikot dito. So tiyagaan na lang talaga paano makakuha ng pasahero. Dahil siguro nga naging siya, naging trend na talagang malakas kumita dito. Ayun naman, yun. Yun ang nagiging effect na sa sobrang dami. Pero ayun, talagang tuloy ang buhay, talagang tiyagaan lang. Ayun, yung first day ko medyo mababa compared before na talagang sobrang laki. So, may mga feedback akong nababasa guys sa FB na yun nga, yung iba medyo siguro exads na rin yung iba na ganun sila kumita. Pero pag nandoon ka na pala mismo, ikaw mismo, personally maka-experience na hindi pala talaga ganun nakalakas. So, bago pa lang din naman ako guys. So, tingnan natin sa mga sumunod na araw. Okay na rin to guys kaysa nangangamuhan ka or nagtatrabaho ka ng 8 hours tapos magkano lang ang minimum mo. So, okay na rin to. Para sa akin guys kasi yung mas gusto ko kasi yung lakwatsa, mas gusto ko ganitong freelancer, so malaya ka dun sa mga gagawin mo. Compare doon ng employed ka na talagang ang daming mga, ayun lang, may mga company rules na hindi mo talaga pwedeng, na kailangan mo talagang sumunod. Dito naman, since private siya, at saka yung amo ko naman mabait, tingin ko naman makukuha ko dito yung goal ko na eventually siguro magkaroon akong sarili ng ng pagkakakitaan ko or makaahon din ako dun sa mga debt na ang dami kong pinagkautangan before. Punta na tayo sa utang. So dito tayo sa guys, dito sa biyahe ko. Ayun, sana maging okay ang lahat. Tapos ayun na, nakakita ka na ako ng enforcer na ayun, tinataboy nila yung mga private car dito. Sana maging okay lahat. Sana pagbigyan kami ng mga enforcer na kumita man lang. Ito nag-start ako today, bali pang-apat na araw ko na.
ayun, nanggaling din kami ulit ng Marikina kasi may konting problem na inaayos ko, kailangan kong i-submit. Tsaka kailangan ko din talagang ma-verify ng personal kung ano yung mga, bakit may mga ganong ano, mga email na nakakarating na sinisend sa akin. So, ayun. Ito nasa likuran ko, ayan, may mga ano dyan, may mga nakaparadang mga grab car, ayan, waiting. Inimagine ko guys, sa kukonti ng ano dito, dahil sa ganitong oras wala na yung mga tao sa condo. So, definitely nasa mga work na sila. Yung iba naman siguro nasa condo, pero alam, hindi siya talagang yun yung oras na ano na maraming pasahero may isahan mo. Tsaka sa dami namin guys, so, pagalingan na lang kung sino yung mabatuhan ng ano ng biyahe. Tingnan natin. So far naman nag-enjoy ako. Yun, naikot ko ulit yung mga lugar na mga napuntahan ko before. Tapos ayun, mga advantage din dito guys, yung magkakaroon ka ng mga kaibigan, mga bagong ano, bagong nakikilala dahil yung mga pasahero mo nakapagkwentuhan sila. So ayun, tapos ayun guys, yung iba pa din, parang na-amaze na sila, uy, babae. Tapos may mga comments sila, first time nilang nakapag-grab na babae yung driver. So ayun, konting ano naman na nakakatuwa na-amaze sila sa ganun. Ayun. Anyway, update ko na lang kayo today kung ano yung magkano kitain ko ano, since tanghali na akong nakalakad, nakapag-start ng biyahe. So sana magiging okay yung lahat. Marami pa namang ano guys, marami pang, tingin ko marami pa naman ding mga marami pa din talaga yung mga, kasi in-expect ko dito yung mga pasahero to is more on mga foreigner, Chinese, Vietnamese, kasi nga dun sa work nila. So kailangan ko lang siguro gumawa talaga ng ano, ng mga diskarte paano kumita para hindi pa ikot-ikot. Kasi this past 2 days, parang napansin ko ikot ako ng ikot kasi nga sa kagustuhan ko makahanap ng pasahero. Kaya lang, ayun nga, parang naubos yung gas ko. Imagine mo naman magkano ang gas ngayon. So parang nakapanghinayang. Ayan, time check tayo, nasa 2 o'clock na, wala pang pumasok sa akin na booking. Hindi ko rin mano kasi mga ganitong oras wala talaga masyado. So tambay muna dito sa tabi ng puno. Ika nga sabi nung karamihan ng mga driver, ayun, may mga favorite spot sila. Pag walang mga pasahero, ayun, may mga kanya-kanya puno silang doon nakatambay. So nakakatuwa lang. Yan.